Pag-usapan natin ngayon ang bagong order ng Trump administration na nagbunga ng naglagay sa ating bansa sa alanganing sitwasyon. Tungkol yan sa Afghan refugees na nandito sa Pilipinas. Bagong order ng Trump administration, delikado yung 300 Afghan nationals na nandito ngayon sa bansa, ongoing ang processing ng kanilang US visa para anytime papunta na sila sa US. Nako, patay kang bata ka. Ito, sa Associated Press na balita. Trump administration cancels travel for refugees already cleared to come to America. Stop po. Pina-stop yung programa. Kasi programa ito ng Biden administration. Yung mga Afghan nationals na tumulong sa Amerika noon, yan, pwede silang mapunta sa US. Okay sana kung nanalo si Biden. Natalo. Iba ang halos opposite poles ang policy ng Biden at Trump administration. Lahat na sinimulan ng Biden administration, kinakancel ng Trump administration yan. Kasama na dyan yung processing ng mga Afghan nationals. 300 nandito ngayon sila sa Pilipinas. Okay, nabasahin ko lang ha. Refugees who have been approved to come to the United States before a deadline next week, suspending America's refugee resettlement program, have had their travel plans canceled by the Trump administration. Thousands of refugees who fled war and persecution and had gone through a sometimes year-long vetting process to start new lives in America are now stranded at various locations worldwide. That includes more than 1,600 Afghans who assisted America's war effort, as well as relatives of active duty U.S. military personnel. President Donald Trump paused the program this week as part of a series of executive orders cracking down on immigration. His move has left open the possibility that refugees who had been screened to come to the U.S. and had flights booked before Monday's deadline might be able to get in under the wire. Okay? So, yun na. Yung 300 Afghan nationals, ongoing na ang processing nila. So, kung hindi sana nagbago ang administration, tuloy-tuloy na. In just a matter of ilang ba? Dapat 90 days at ang processing nila dito. So, halos magwa 1 month na. Wala sanang problema. Tuloy-tuloy. Nagbago ang administration. O yun, cancel. Stop. So, anong mangyayari ngayon dito sa 300 Afghan nationals na nandito sa ating bansa? Kaya tama yung pagtutol noon pa si VP Sara nung hindi pa nagkawatak-watak ang unity. Sabi niya na I disagree. It's a security threat. Wag tanggapin. Yan ang stand ng VP Sara nung una. Kaya lang, ang Marcos Jr. administration, I don't know anong nakita niya, lahat na lang nasasabihin ng Kelsam, sinusunod, ayun. Pumayag, pinapasok ang 300 Afghan nationals, including Senator Amy, tumutol din dyan . So ano ngayon? Anong gagawin sa 300 Afghan nationals? Babalik sa Afghanistan? No way. Hindi sila babalik, kakatayin sila doon. Hindi naman tatanggapin sa US. Anong mangyari? Titira dito sa Pilipinas. Ay, nako. So, of course, nakakaawa rin itong mga Afghan nationals. Wala naman silang kasalanan kung anong nangyari sa kanilang bansa. It has been a tradition, yung long history na ng Pilipinas, tumanggap tayo ng mga Jews. Noong World War II, pinapasok natin sila. Pati mga Russians, pinapasok natin ito. Naging very accommodating ang Philippine government sa pag-uos ng mga ganyan. Kaya lang ito ngayon, Afghan nationals. Nako, nalagay tayo sa alanganin. So, I don't know anong mangyari. Let's wait and see. Basta, yun po. Iba ang style ng Trump administration. Lahat ng sinimulan ng Biden administration, ini-stop. So, anong mangyari sa mga EDCA bases natin dito? I don't know. So, napakalaking uncertainty na nandyan sa ating foreign policy. Of course, we will still remain friends with the US. Kaya lang yung suporta, wala na tayong asang suporta kasi ayaw ng giyera itong Trump administration. Ang gusto niya lang, world peace. Kung meron mang giyera lang sa negosyo.